Hataw Balita ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 5:01 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-14 sa buwan ng Hulyo, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At syempre, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Klein Sinka mula naman sa Los Angeles, California, USA, para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Klein, magandang umaga sa iyo. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Iginiit ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na walang obligasyon ang Pilipinas na makipag-cooperate sa International Criminal Court o ICC para sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, hindi posible ngayon ang issue ng interim release o house arrests sa dating Pangulo dahil sa naging desisyon ng administrasyon nitong mag-withdraw ang bansa sa ICC. Ginawa nito ang pahayag sa gitna ng isinusulong sa Senado na isang resolusyon para hikayatin ang pamahalaan ng Pilipinas na makipag-ugnayan sa ICC at hilingin ang house arrest ng dating Pangulo habang naghihintay sa paglilitis sa kasong crimes against humanity kaugnay ng anti-drug war nito. Hataw Balita ngayon. Binigyan din ni Senator Fanpilo Ping Lacson na ang trabaho ng Senator Judge ay makinig sa mga argumento, counter-arguments at gumawa ng desisyon. Ito ay matapos ihayag ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na inaasahan nila ang mainit na debate kapag nag-reconvene ang Impeachment Court sa July 29. Kasunod ito ng paglalahad ni Senator Ronald Bato de la Rosa na maghain ito ng motion upang tanungin ang Senado sa 20th Congress kung payag ang mga miyembro ng institusyon at talakayin pa rin ang impeachment case. Bunsod nito, naglabas ng gentle caution o malumanay na babala si Senator Ping Lacson sa mga kapwa niya Senator Judge kaugnay ng jurisdiksyon ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa senador, dapat hayaan ang paghahain ng lahat ng motions at pleadings sa panig ng prosekusyon at depensa. Hataw Balita ngayon. Poor visibility ang nararanasan ng mga technical diver ng Philippine Coast Guard sa isinagawang search and retrieval operation sa Taal Lake nitong weekend. Sa underwater video na ibinahagi ng PCG, makikita na kahit malakas ang flashlight na ang hirap pa rin maaninag kung ano ang nasa ilalim ng lawa. Kung kaya't kinakailangan pa nila itong kapain. Ayon kay Coast Guard District Southern Tagalog Commander Commodore Jeronimo Tovilla, sa mga nakuhang laman ng sako ay mayroon ding nakalagay na bato na pampabigat sa mga sako. Pero hindi mo na ito kasama sa kinuha ng mga diver. May ano siya kasi yung itong nakuha natin may sort of sinker. May pabigat, stones din ba to? Yes, minarkahan na lang. Minarkahan at kasi nakita nyo kanina tagal nung pag-howl nung tropa natin and medyo dinadrag nila para mas may puwersa paangat. Hataw Balita ngayon. Ikinagalit ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang insidente ng pamamaslang sa isa nilang enforcer sa General Trias, Cavite.
Nagtamo ang biktima ni si Herben Cabanban na mga tama ng bala sa liig, mata at pisngi. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung may kinalaman sa trabaho niya sa pag-duty sa EDSA busway ang nangyaring pamamaslang. Kinundina naman ng Department of Transportation ang insidente at sinisikap na ng ahensya na makipag-ugnayan sa law enforcement agency para mapanagot kung sino ang nasa likod nito. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, titiyakin nila na hahabulin ng hustisya ang pumaslang sa kanilang tauhan. Hataw Balita ngayon. Pumanaw na ang overseas Filipino worker sa Israel na si Leia Mosquera na nagtamo ng mga sugat dahil sa pag-atake noon ng mga missile ng Iran sa Israel. Ayon sa Department of Migrant Workers, ipinaabot na ng kanyang kapatid na nasa Israel din ang impormasyon. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang DMW sa Philippine Embassy sa Israel para maipauwi ang mga labi ni Mosquera. Nagpaabot naman ng mensahe ng pasasalamat ang ahensya sa mga medical professionals na nag-alaga kay Mosquera, pati na rin ang mga Filipino community na tumulong sa kanya habang siya ay nasa ospital. Hataw Balita ngayon. Ligtas na nakabalik ng Pilipinas ang 17 tripulante ng bulk carrier na MV Magic Seas na sinalakay ng Houthi militants sa Red Sea. No Biyernes, unang nakauwi 6 na tripulante sa bansa habang ang karagdagang 11 naman ay nakabalik na rin itong Sabado ng gabi. Unang na-rescue ang mga ito at dinala sa Djibouti, East Africa matapos atakihin ng mga armadong rebelde. Ayon sa Department of Migrant Workers, bukod sa agarang tulong pinansyal at reintegration programs, sumailalim ang lahat ng seafarers sa medical check-up kabilang ang physical at mental health assessments. Pati na rin psychosocial counseling para matulungan silang makabawi sa pinagdaan ng pagsubok sa ibang bansa. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Philippine National Railway na balik operasyon na simula ngayong araw ang kanilang biyahe mula Calamba, Laguna hanggang Lucena, Quezon. Alas 5 ng umaga, magsisimula ang unang biyahe ng tren. Magmumula sa Lucena at inaasahan makararating ito ng Calamba ng alas 7:33 ng umaga. Magsisimula naman sa 15 pesos hanggang 105 pesos ang pamasahe sa naturang ruta, depende sa layo ng bababaang bilang ng mga estasyon. 12 pesos hanggang 84 pesos naman ang magiging pamasahe sa mga estudyante, persons with disability at senior citizens dahil sa discount. Hataw Balita ngayon. Na mahagi ng smartphones ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, katuwang ang ilang pribadong kumpanya. 256 na mga katutubo mula sa Bataraza at Brooks Point sa Palawan ang napagkaluban ng mga smartphones. Ang mga benepisyaryo ay miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa 4Ps. Bahagi ito ng Ipanalo, ang kinabukasan campaign ng ahensya na magbigay ng digital financial literacy sa mga malalayong lugar. Sa pamamagitan ng smartphones, natanggap ng mga benepisyaryo ang kanilang mga ayuda mula sa 4P sa digital banking. Hataw Balita ngayon. Arestado nitong Sabado ang isang Filipino-Japanese national na si Bel Akira Narcida Watanabe alias Akira na sinasabing nagpapatakbo sa iligal na operasyon ng patagong sabong ng aso sa Tarlac. Ang operasyon ay pinangunahan ng Criminal Investigation and Detection Group, Anti-Organized Crime Unit, katuwang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at Animal Welfare Investigation Project o AWIP, isang international group na tumutulong sa pagsagip ng mga hayop na nakararanas ng pagmamalupit. Na-recover sa lugar ang mga kagamitang ginagamit umano sa laban ng mga aso, kabilang ang bite sticks, fighting cage at gamot na hinihinalang ginagamit sa paghanda ng mga hayop sa matinding laban. Ang suspect ay nasa kustodiya na ng CIDG, AOICU habang inihahanda na ang mga kasong isasampa. At para
sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Klein Sinka mula sa LA, California, USA. Magandang araw mga kasambahay, inaprubahan sa Senado ng Estados Unidos ang $500 million na pondo para sa security assistance ng bansa sa Ukraine. Ito ay bahagi ng National Defense Authorization Act para sa fiscal year 2026. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Sheila Reyes, live! Alaman ng National Defense Act na ito. Klein, ang National Defense Authorization Act o NDAA ay isang taunang polisiya sa Estados Unidos na nagbibigay ng pondo at autoridad sa militar ng bansa. Tiniyak nito na ang sandatahang lakas ng Estados Unidos ay may sapat na kagamitan upang maisakatuparan ang kanilang mga misyon. Sa pamamagitan ng botong 26-1 ng Senate Armed Services Committee noong July 9, naipasa ang probisyon sa NDAA na naglalaan ng $500 million na ayuda para sa Ukraine hanggang 2028. Layunin nito na tulungan ng Ukraine na palakasin ang depensa nito laban sa Russia. Kabilang din sa mga probisyon ng naturang panukalang batas ang pagtatalaga ng 103 A-10 Air Force aircraft upang matiyak ang tuloy-tuloy na air support. Sa kasalukuyan, may nakalaang $925 million na pondo ang NDAA para sa depensa ng Estados Unidos. Balik sa iyo, Klein. Sheila, matanong ko lang, ano pa ang ibang mga bansang tinututukan ito ng NDAA? Klein, bukod sa Ukraine, ang NDAA ay tumutugon sa iba't iba pang global security challenges. Kasama dito ang threats mula sa China, Iran at North Korea. Ang emphasis ay sa pangangailangan ng technological advancements sa areas tulad ng artificial intelligence, unmanned technology at hypersonic weapons upang ma-maintain ang US military superiority. Kyle? Salamat, Sheila Reyes mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na muling nagpadala ang Estados Unidos ng mga kagamitang pangmilitar sa Ukraine. Samantala, isusugo sa Kyiv sa susunod na linggo ang special envoy nito na si Keith Kellogg. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Inihayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nagpatuloy na muli ang pagpapadala ng Estados Unidos ng mga ayudang pangmilitar kasunod ng pasya ng Pentagon na pansamantalang itigil ang pagpapadala ng ilang mga armas sa Kyiv. Dagdag pa niya nakikipagtulungan ang kanyang bansa sa mga kaalyado nito ukol sa mga bagong kagamitan, mas pinaigting na produksyon ng armas at mas mahusay na pagtulong mula sa kanilang hukbo. Matatandaan na itinigil ng Administrasyong Trump ang pagpapadala ng mga armas sa Ukraine noong Hulyo dahil sa pangamba nito na maubos ang kanilang sariling supply. Gayon din natigil ang tulong mula sa Amerika dahil naranasan ng Ukraine ang pinakamataas na bilang ng mga nasawing sibilyan sa kabuuan ng digmaang nagaganap. Sa kabilang banda, umatake ang militar ng Russia sa katimugang pantalan ng syudad ng Odessa sa Ukraine noong Biyernes ng umaga kung saan hindi bababa sa 8 katao ang sugatan ayon sa mga lokal na opisyal ng Ukraine. Bunsod ng mga pangyayaring ito, ang pasya ng US na ituloy muli ang paghahatid ng tulong sa Ukraine ay kaalinsabay ng pagpapakita ni Trump ng kanyang umiikting na pagkadismaya kay President Vladimir Putin ng Russia. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Ipinahayag ng mga opisyal ng Israel na nais nilang manatiling pangunahing daan ng humanitarian aid sa Gaza ang United Nations, isang mahalagang pagbabago habang nagpapatuloy ang negosasyon para sa tigil putukan. Kasabay nito, lumilitaw ang mga tanong tungkol sa papel ng isang grupong suportado na Estados Unidos na hiwalay na sa UN na nagdudulot ng pangamba sa koordinasyon at transparency ng mga operasyon sa rehiyon. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Coz, live. Jeffrey, sa kabila ng mga balitang maaring palitan ng Israel ang UN bilang pangunahing tagapaghatid ng tulong sa Gaza, ito pa rin ba ang inuuna nilang daan?
Lain matibay ang hangarin ng mga opisyal ng Israel na manatili ang United Nations bilang pangunahing daan ng paghahatid ng tulong. Ayon ito sa pahayag ni World Food Program Deputy Executive Director Carl Scow matapos ang kanyang pagbisita sa Gaza at Israel. Dagdag niya, hindi man lamang napag-usapan sa mga pulong ang kontrobersyal na Gaza Humanitarian Foundation o GHF. Pinuna ng UN ang GHF na sinusuportahan ng Estados Unidos dahil sa mga paraan ng distribution nito. Kabilang na ang paggamit ng private security at mga ulat ng sapilitang pagpapaalis ng mga tao. Iniulat din ng UN Human Rights Office na mahigit 600 tao ang nasawi malapit sa mga lokasyon ng GHF, bagamat itinanggi ito ng grupo at iginait na nakapaghatid sila ng mahigit 70 milyong pagkain ng ligtas. Sa kabila ng patuloy na operasyong militar, mga limitasyon sa pagpasok at mga suliranin na seguridad, giniit ng UN na nanatiling epektibo ang kanilang sistema ng paghatid ng tulong. Itinuro ng mga opisyal ang tigil putukan noong nakaraang bahagi ng taon kung saan daan-daang truck ang nakatawid araw-araw bilang ebidensya na mahalaga ang kapayapaan sa maayos na pagpasok sa tulong ng lupa. Balik sa iyo, Klein. Jeffrey, napapansin natin parang kabalik na rin ito ng mga naunang ulat na tinatanggal na raw ng UN sa usapin ng aid. Klein, sa kabila ng mga balitang maaring lumipat ang Israel ng suporta sa isang mas kontrobersyal na proyekto na pinondohan ng Amerika, malinaw ang mensahe nitong nakaraang linggo. Nananatiling gitna ng humanitarian operation ang UN, lalo na kung magkakaroon ng tigil putukan. Klein. Okay, salamat Jeffrey Cos mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Muling ipinaalala ni Pangulong Donald Trump ang Estados Unidos ang tensyon sa pandaigdigang kalakalan matapos niyang mag-anunsyo ng malawakang 30% na taripa sa lahat ng produktong inaangkat mula sa European Union at Mexico. Ito'y magiging epektibo simula sa Agosto 1. Ito ang humahataw na balita ni Nico Chicano. Kanyang liham sa Pangulo ng Mexico, sinabi ni US President Donald Trump ang kakulangan ng bansa sa pagpapatupad ng seguridad sa hangganan ng dalawang bansa at sinabing bigo itong pigilan ang mga kartel ng droga. Sa kabila naman ng pagiging pinakamalaking partner ng US, maaari ring tamaan ng husto ang European sa mahalagang export nito gaya ng mga gamot, sasakyan at eroplano. Nangako naman ang European Commission na tutugon at handang magpatubad ng higit sa 100 bilyong halaga ng mga ganting taripa. Bumagsak ang merkado noong Biyernes matapos sorpresang patawan ni Trump ng 50% taripa ang Brazil. Ayon sa mga analista, maaaring magdulot ang mga bagong taripa ng pagtaas ng inflation sa mga susunod na buwan na magpapahirap pa lalo sa presyo ng mga bilihin sa US. Samantala, sinabi ng mga opisyal ng European na nagpapatuloy ang kanilang negosasyon upang maiwasan ang mga taripang ipinapataw ng Amerika. Nico Chicano, humahataw sa balita. Ngayon! Bagaman papalapit na ang 30-day window para sa pag-aproba ng Trump administration sa AUKUS, nananatili pa rin itong nakabitin ayon kay Australia Acting Defense Minister Patrick Conroy. Gayunpaman, kumpiyansa pa rin ang Albanese administration na magiging positibo ang tugon ng Amerika sa kanilang military path. Ito ang humahataw na balita ni Erly Briones. Habang papalapit na ang itinakdang 30-day window para sa pag-aproba ng Trump administration sa AUKUS Pact, nananatili pa rin itong hindi tapos, ayon kay Acting Defense Minister ng Australia, Patrick Conroy. Sa kabila nito, nananatili ang tiwala ng Albanese administration na magiging positibo ang tugon ng Estados Unidos hinggil sa kanilang kasunduang militar. Gayunpaman, kinikilala rin ng pamahalaang Albanese ang lumalaking pressure mula sa Amerika na dagdagan ng defense budget ng Australia, isang panawagang naranasan na rin ng iba pang mga kaalyadong bansa sa Europa. Samantala, iginiit ni Minister Conroy na wala pa ring plano ang Australia na kumuha ng nuclear-powered submarines sa kabila ng mga pahayag mula sa Trump administration tungkol sa seguridad ng rehiyon. Ayon sa mga opisyal ng Australia, nananatiling layunin ng kanilang estratehiya ang pag-iwas sa anumang uri ng karahasan. Sa kabilang banda, sa isang social media post ni Senior Pentagon official Elbridge Colby,
Binigyang diin niyang inaasahan ng Amerika ang mas mataas na budget allocation at dagdag na kontribusyon mula sa kanilang mga kaalyado pagdating sa kolektibong depensa. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Nagbabadya ang isang malakas na sistema ng panahon na magdudulot ng panganib sa mga mamamayan. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Nagpapatuloy ang matitinding thunderstorm sa Midwest simula pa nitong Sabado ng hapon mula kanlurang Kentucky hanggang Michigan. Nanalasa rin ang sama ng panahon sa bahagi ng plains, partikular sa silangang Iowa, kung saan naiulat ang pagbaha at pinsala mula sa hangin noong Biyernes ng gabi. Sa timog na bahagi ng Amerika, ang parehong sistema ay nagdulot ng matinding pagbaha sa Oklahoma at Texas. Bumaha naman sa Tulsa nitong Sabado ng umaga habang bumuhos ang malakas na ulan sa Abilene. Naka-flood watch na ngayon ang malaking bahagi ng rehiyon, kabilang ang mga county ng Kerr, Travis at Burnett na sinalanta na nakamamatay na pagbaha noong nakaraang weekend. Maaaring umabot na hanggang 8 pulgada ng ulan sa Concho Valley, kabilang ang San Angelo hanggang Linggo ng hapon. Sa kanlurang bahagi ng bansa ay matinding init ang nararanasan. May heat advisory sa Fresno at Redding habang isasama na rin ang Portland, Oregon simula Linggo. Umaabot sa 3-digit ang temperatura mula Central Valley ng California hanggang sa disyerto na Southwest. Magkakabisa ang extreme heat watch sa Martes para sa Portland metro area habang muling tataas sa 94 degrees Fahrenheit to 96 degrees Fahrenheit o tinatayang nasa 34 degrees centigrade to 36 degrees centigrade ang temperatura. Sa hilagang Arizona, lumalawak ang wildfire sa mahigit 19,000 acres, ang White Sage Fire sa hilaga ng Grand Canyon at wala pang containment. Dahil dito, may mga kalsadang isinara at mga residente ang inilikas. Samantala, ang Dragon Bravo Fire na nagsimula noong Hulyo 4 ay isinasailalim na ngayon sa buong suppression efforts sa sukat na 5,000 acres. Panghuli, ang usok mula sa wildfire sa Canada ay bumababa patungong timog na nakakaapekto sa kalidad ng hangin sa Minnesota, Wisconsin at Michigan. May air quality alerts na epektibo hanggang Linggo ng gabi na maaaring magdulot ng hangin na maaaring humantong sa unhealthy level sa Duluth at Minneapolis sa Linggo. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Public service naman tayo mga kasangbahay, magkakaroon ng free legal clinic sa Washington, D.C. para sa mga kababayan nating nangangailangan ng legal advice. Samantala, magsasagawa naman ng Consular Outreach Mission sa Niagara, Ontario, Canada sa August 9. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magsasagawa ng Embassy on Wheels sa Hale, Saudi Arabia mula July 18 hanggang 19 sa Golden Tulip Hale Hotel. Ilan sa mga serbisyong pagkakaloob sa ating mga kababayan ay ang passport renewal, notarial, civil registry at iba pa. Para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sa facebook.com/PHLNKSA. Magkakaroon naman ng free legal clinic sa Washington, D.C., USA para sa mga kababayan nating nangangailangan ng legal advice sa US Immigration. Gaganapin ito mula August 4 to 8 sa Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. Sa mga interesadong magkonsulta, mag-book lamang ng inyong appointment sa tinyurl.com/WDCPE-appointment. Samantala, ready na for release sa mga newly arrived e-passport sa Philippine Embassy sa Brunei. Maaari maklaim ang inyong mga passport mula Lunes hanggang Biyernes sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ng inyong lumang passport at resibo. Maaari makitang listahan ng available passport sa official Facebook page ng Pasuguan sa facebook.com/PHInBrunei. At sa Ontario, Canada, isang consulate outreach mission ang isasagawa doon sa August 9 sa Thorold Senior Center. Ilan sa mga serbisyong ihahandog sa mga kababayan natin ay ang passport services, notarials, affidavits, dual citizenship at iba pa. Maaari namang makita ang links para sa booking ng appointment at iba pang mahalagang impormasyon. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon.
At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Los Angeles, California, USA, ako si Klein Singka. Magandang araw! Maraming salamat, Klein, at ganoon din kay Lynn Perez. Patuloy kayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Mga kasambahay, may good news po kami dito sa Good Morning Kuya. Meron na pong permanent location ng MCGI Clinic na pwede niyong puntahan. Bukas po ito sa lahat ng nangangailangan ng serbisyong medikal, anuman ang inyong lahi, relihiyon o katayuan sa buhay. Matatagpuan po ang MCGI Clinic sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Sa mga nais pong magpakonsulta sa ating mga doktor, ang registration time po ay mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 9 po ng umaga. Pero ano-ano ba ang mga medical services na pwedeng ma-avail ng ating mga kababayan? Kung gusto nyong magpa-check up, meron pong general consultation for adult at pediatrics naman para sa mga bata. Meron din pong dental extraction kung gusto nyo naman pong magpabunot ng ngipin. At kung nanlalabo naman ang inyong paningin, pwede nyong i-avail ang optical services na may kasama pang libreng reading glasses. At alam nyo ba kung ano ang best part dito? Ang lahat po ng medical and dental services sa MCGI Clinic ay for free. Yes, mga kasangbahay, tama po ang dinig ninyo. Libre po ang lahat ng serbisyong medikal dito po sa MCGI Clinic. Kaya sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong medikal, magtungo lamang po sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City at magpa-register from 5 a.m. to 9 a.m. Ang MCGI Clinic po ay bukas tuwing araw ng Biyernes. At para naman sa update sa schedule ng mga ino-offer na medical services ng MCGI Clinic, i-check lamang po ninyo ang aming social media accounts at palaging manood ng Good Morning, Kuya! Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Siniguro na mga kawani ng Naga City, LGU na malinis at madadaanan ng tubig at mga waterways sa buong syudad. Ito ay alinsunod na din sa utos ni Mayor Leni Robredo upang maiwasan ang pagbaha sa lugar. Si Ryan Salatandol, humahataw. Sa pagtutulungan ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Naga City, ng mga barangay officials at mga mamamayan ng syudad, muling tiniyak ng LGU Naga ang malinis at maayos na waterway system at mga creek sa lungsod. Nais ng mga opisyal na maiwasan ang pagbaha lalo ngayong panahon ng tag-ulan. Nauna na rito ang isang executive legislative agenda setting workshop na naganap at agad na sinundan ng isang courtesy meeting ang ginawa ng mga kawani ng City Environment and Natural Resources Office o SENRO kasama ang mga division head ng naturang tanggapan kay Naga City Mayor Leni Robredo. Layunin nito na personal na maiparating sa local chief executive ang kanilang suporta sa mga adhikaing may kinalaman sa pangangalaga sa kalikasan. Prioridad ng opisina ang paglilinis ng mga daluyan ng tubig at ng drainage canal upang matanggal ang mga basurang sanhi ng pagbaha sa lungsod. Ibinahagi naman ng Watershed Management Division Head na nakatakda nilang pagandahin ang mga pangunahing lansangan sa lungsod sa pamamagitan ng pagtatanim ng Palawan cherry blossoms. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Isang operasyon naman kontra loose firearms sa isinagawa ng otoridad sa Tuguegarao, Garao City na nagresulta sa pagkakaresto ng isang lalaki at pagkasamsam ng iba't ibang uri ng mataas na kalibre ng armas sa airport, Apple Street, Barangay Tige, Ruyu,
Tuguegarao City. Ang bypass operation ay sinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Provincial Intelligence Unit o PIU, Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU, katuwang ang Tuguegarao City Police Station at First Cagayan Provincial Mobile Force Company. Arestado ang 38 anyos na suspect matapos nitong bentahan ng baril ang posher buyer gamit ng isang tunay na 1,000 o 1,000 peso bill at 54 na perasong budol money na may parehong serial number. Hataw Balita ngayon. Isa ang nawawala at 2 ang sugatan sa landslide sa San Ricardo, Southern Leyte dahil sa walang tigil na pagulan. Si Alan Manansala, humahataw. Isang foreman ang iniulat na nawawala matapos ang pagguho ng lupa na naganap sa barangay San Ramon, San Ricardo, Southern Leyte, madaling araw ng Linggo, July 13. Kinilala ng mga otoridad ang nawawala na si Dador Moscosa, 54 anyos, residente ng Samar at nagtatrabaho sa isang construction site. Ayon sa ulat ng San Ricardo Municipal Police Station, malalakas na pag-ulan na nagsimula pa noong gabi ng Sabado ang nagdulot ng pagguho ng lupa. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at sinimulan ang search and rescue operations sa pangunguna ng San Ricardo PNP, katuwang ang Philippine Coast Guard, San Ricardo LGU sa pamamagitan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at mga tauhan mula sa Southern Leyte Police Provincial Office at Provincial DRRMO. Patuloy ang paghahanap kay Moscosa habang 2 iba pa ang nasugatan sa insidente. Agad namang inilikas ang mga residenteng malapit sa landslide area patungo sa mga kalapit na barangay bilang pag-iingat sa posibleng karagdagang pagguho ng lupa. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Paigtingin pa ng Davao City Police Office ang kanilang pagbabantay at presensya sa mga kalsada sa lungsod kasunod na insidente ng road rage na kinasangkutan ng 2 driver nitong linggo na nauwi sa pananaksak. Hinikayat naman ang kooperasyon ng publiko na agad report sa mga otoridad ang anumang insidente ng alitan sa kalsada upang agad maagapan at maiwasan ang posibleng karahasan. Si Gladys Tuabi, humahataw. Makikita na nauwi sa pananaksak ang alitan ng taxi driver at habal-habal driver sa Matina Crossing sa Davao City nitong linggo ng gabi, July 6. Galit na galit ang taxi driver at hinamon ng suntukan ang kapwa driver. Ayon sa ulat, matapos awatin at magkasundo, muling nagkainitan ang 2 at sinaksak ng habal-habal driver ang taxi driver. Sa pamamagitan ng hot pursuit operation, nahuli ang suspect at nahaharap sa kasong frustrated homicide. Kasunod ng insidenteng ito, mas paiigtingin pa ng Davao City Police Office ang kanilang presensya at pagbabantay sa mga kalsada upang mapigilan ang anumang posibleng karahasan at masiguro ang kaligtasan ng publiko sa gitna ng mga insidente sa kalsada. Ato na i-remind sir nga kung naay away sa kalsada, di nato ibutang sa atuang kamot ang balaod. And then kung naay problema, naay solusyon. Magtatalaga ng karagdagang personnel mula sa Traffic Enforcement Unit at Police Auxiliaries para makita ang presensya ng mga otoridad sa mga lansangan lalo na sa matataong lugar. Hinihingi naman ng mga otoridad ang tulong at kooperasyon ng publiko. In every situation, sir, kung ay makita ang mga concerned citizen, hindi lang nato tan-awon, sir, no? Nga kung naay mga away sa kalsada, unahan pa ng pag-video, kung pwede unta, sir, magtawag sila dayon sa ato ang 911 or kung nasa rin number sa atong hotline sa station, kung asa under ka ng area, kung pwede itawag dayon, sir, no? Para maatuan dayon ka na o ka ng police. Nagpaalala naman ang DCPO sa mga driver at motorista na manatiling kalmado at huwag magpadala sa emosyon kung magkakaroon man ng aberya sa daan. Sumunod sa mga batas trapiko, iwasan ang pakikipagtalo, tiyaking may tamang distansya sa mga katabing sasakyan. Para iwas road rage, maiging planuhin ang biyahe upang wag magmadali at laging isaalang-alang ang kaligtasan ng bawat isa. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon.
Sasampa naman ngayon ng reklamong paglabag sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998 ang may-ari ng isang maisan sa Ormoc City matapos umanong malason ang 9 na aso ng kanilang kapitbahay. Samantala, nasa 800 magsasaka naman ang nakatakdaang makinabang sa irrigation project na itatayo ng National Irrigation Administration o NIA sa Danao, Bohol. At sa Cagayan de Oro City, nagsagawa ang City Disaster Risk Reduction and Management Department o CDRRMD ng 3 araw na static display bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong buwan ng Hulyo. Si Kier Saiman, humahataw. Patay ang 9 na aso matapos na malason sa isang taniman ng mga mais sa Barangay Liluan, Ormoc City nitong Miyerkules. Ayon sa impormasyon mula sa Ormoc City Police Station 3, nagsumbong sa kanila ang mga may-ari ng mga aso nang madiskubre nila ang sabay-sabay na namatay ang kanilang mga alaga at nakita ang mga ito sa taniman ng mga mais sa lugar. Nakilala na ng mga otoridad ang may-ari ng maisan na naglagay umano ng lason para sa mga daga, pero ang nakakain nito ay ang mga aso malapit sa lugar. Hindi umano nag-abiso sa kanila ang may-ari ng maisan na maglalagay ito ng mga lason para sa mga daga. Sa ngayon, inihanda na rin ng mga otoridad ang isasampang reklamo laban sa sospek. Posible siyang sampahan ng reklamong paglabag sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998. Sa Bohol, aabot sa 800 magsasaka ang makikinabang sa Hibali Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Hibali, Danao, Bohol na itatayo ng Hibali Nahod Irrigation Association. Ayon sa naturang pribadong asosasyon, nasa 970 million pesos na halaga ng konstruksyon ang itatayo para masuplayan ng tubig ang 405 na hektaryang palayan sa 4 na barangay ng Danao. At sa Cagayan de Oro City, 3 araw na nagsagawa ng static display ang City Disaster Risk Reduction and Management Department o CDRRMD ng Cagayan de Oro bilang bahagi ng National Disaster Resilience Month ngayong buwan. Layunin ng aktibidad na turuan ang mga kabataan tungkol sa kahandaan sa sakuna, lalo na't kabilang sila sa mga sektor ng pinaka-vulnerable tuwing may kalamidad. Kabilang sa unang static display ang pagtuturo ng mga life-saving skills, pagpapakita ng mga kagamitan para sa pagsagip ng buhay at ari-arian, at pagpapahalaga sa kahalagahan ng pagtawag o paggamit ng 911 sa oras ng emerhensya. Kabilang sa mga paaralang binisita ay ang Buluan National High School, Carmen National High School at Kamamaan Elementary School. Nakiisa rin sa aktibidad ang Bureau of Fire Protection at Smart Communications. At ang tema ng National Disaster Resilience Month sa taong ito ay kumilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan. Kier Saiman, humahataw sa balita ngayon. Samantala, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula naman sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. As of 4 a.m. today, ito yung ating latest advisories sa ating mga lokalidad. So sa kasalukuyan, as of 4 a.m. nga, may nakataas tayong thunderstorm advisory sa ilang areas ng Central and Southern Luzon. So may mga naobserbahan tayong thunderstorm activity ngayong madaling araw sa area ng Zambales, Bataan at ilang bahagi ng Quezon. So para malaman natin at ma-monitor yung mga thunderstorm advisories or rainfall advisories na posibleng i-issue ng Pag-asa sa ating mga lokalidad within the day, ay maaring bisitahin ang official website ng panahon.gov.ph. At para naman sa ating latest satellite images as of ngayong araw, so makikita natin dito sa ating latest satellite images itong patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat sa buong bansa. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayong minomonitor na low pressure area, pero may minamataan tayong mga cloud clusters o yung mga kumpol ng kaulapan dito sa silangang bahagi ng Visayas, Mindanao area. So patuloy natin itong minomonitor. Sa kasalukuyan, hindi pa naman ito low pressure area,
Mas magiging concern natin ngayong araw yung pag-iral nga ng southwest monsoon o hanging habagat na siya magdudulot ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa ay bahagi maulap hanggang sa maulap na papawirin ang ating inaasahan. Sasamahan lamang yan ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng thunderstorms. Sa kalagayan naman natin karakatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas, banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin, sahan natin ang mga pagbugso ng hangin. Akibat dito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At ang haring araw sa Kamanilaan ay sisikat mamayang 5:35 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6:29 ng hapon. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Nag-uulat. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Daniel James Villamil. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalaki. Ginawa rin po ng parangal ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital ang Members Church of God International o MCGI bilang pangalawa sa top performing blood donor partners nito. Umabot sa mahigit 2,000 bags ng dugo ang naging ambag ng MCGI sa nakalipas na taon dahilan para bigyan ito ng pagkilala ng naturang ospital. Si Alan Manansala humahataw. Isa lamang ang mag-inang Vina Marie at Neren Vergara sa regular na recipient ng dugo ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa Pampanga. Sa loob ng 20 taon, libreng nasasalina ng dugo si Vina na kailangan sa sakit nitong beta thalassemia. Every month po, 5 bags na dugo po yung sinasalin sa akin. Tapos po, pag po hindi po ako nasalina, nanghihina po ako. Yung katawan ko po parang hindi po makakilos sa. Gusto ko po magpasalamat sa JBL, lalo-lalo na po mga staff po ng mga laboratory, na walang taong tumutulong po sa ating anak, na mabigyan po kami ng donor, at lalo-lalo na po ang kabatiran ng MCGI. Maraming salamat po sa Diyos. Ayon kay Neren, nasa 4 hanggang 5 bag ng dugo ang kailangan ng kanyang anak kada buwan at isa ang MCGI sa pangunahing naging blood donor na pumupunta pa sa JBL Blood Bank upang personal na magpakuha ng dugo. Ang mag-inang Vergara ay ilan lamang sa natutulungan mula sa blood donation ng Members Church of God International o MCGI Pampanga. Dahilan ito para kilalanin ng JBL Memorial General Hospital ang MCGI bilang isa sa mga partners nito na may pinakamaraming naibigay ng dugo sa taong 2024. Sa datos ng ospital, nasa 2,677 bags ng dugo ang napagkaloob ng samahan. Nauna-una po sa lahat, gusto ko pong i-congratulate ng MCGI. Congratulations po. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta po sa aming hospital at lalong-lalo na sa pagsuporta ninyo sa ating mga pasyente po na nangangailangan po talaga ng dugo. Ikinagagalak naman ng Chief of Medical and Professional Staff 2 ng JBL na si Dr. Alfonso Danac ang ugnayan ng ospital at ng MCGI pagdating sa ganitong advokasya. Aniya, naging instrumento ang MCGI hindi lamang upang makatulong sa mga nangangailangan ng dugo ng libre, kundi sa pagiging mabuting ehemplo nito sa publiko na maging blood donor din. At kami po ay nagagalak na ang MCGI gumagawa po ng mga efforts not only to encourage their members but also the people around them to be blood donors, and we hope that your mission, your advocacy will be part of everybody's
task. At siguro po, panahon na rin para atin pa pong palakasin at tugunan ang pangangailangang ito dahil hindi naman po tayo malulugi kung tayo po ay mag-share ng ating dugo sa ating kapwa-tao. Pangalan po ni Kuya Daniel at ng kapatirang MCGI, atin pong alay sa Panginoon, una sa lahat, ang pinakamataas na pagpuri at pagpapasalamat. Salamat sa Diyos, and to God be the glory. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-isang public service channel. Kaya, tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Juan 10:32. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato nyo sa akin? At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-14 sa buwan ng Hulyo 2025. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, nakalimutan natin si Jaja, UNTV Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula po sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni Amigo Sherwin Kulubong, ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat sa Diyos at magandang umaga.